Good morning, JU1! Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanihan ko na tayo tumayo. Amen. Sa umagang ito mga kapatid, tayo ay magpupuri, magpapasalamat, aawit. Amen? Alam nyo ba, ang Panginoong Jesus, sobrang tapat sa buhay natin. Naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo na kahit kailan, hindi nagkukulang ang Panginoong Jesus sa ating buhay? Amen? Yung simpleng buhay na meron kayo ngayon, yung pagising nyo sa umaga, yung paghinga ninyo, hindi nyo napapansin, pero yan ang isa sa masasabi na ang God, ang Panginoong Jesus natin, ay napaka-faithful sa ating lahat. Naniniwala kayo doon? Ako kasi naniniwala talaga na you're so faithful. You're so faithful because I'm alive. Hello? May problema ka? Meron din ako. Pero I'm alive. Do you appreciate? Wala akong pera, wala rin akong pera, pero hindi. Marami akong pera sa langit. Amen? So sasabihin ko, God is so faithful. Amen? Hallelujah! Tayo mawid at magpasalamat. Yes, thank you, Lord. Holy Spirit, lead us in the mighty name of Jesus. Amen! Holy Spirit for this morning. When I wake up in the morning, I give thanks to you, my Lord. You have given me a new day. In my heart with great love, I surrender all my days and my will, but yours be done. Thank you, Jesus. Use me, Lord, for everyone. Use me, oh Lord. God is so faithful. Hallelujah. He bless my days. God is so faithful in guiding all my ways. Thank you, Jesus. Every day I overwhelmed by His love. Thank you, Jesus. I'm so thankful. When I wake up in the morning, I give thanks to you, my Lord. You have given me a new day. In my heart, with your big love, I surrender all my days, not my will, but yours be done. Only with the light, your Spirit leads me. Use me, Lord, for everyone. Hallelujah. God is so faithful. Thank you, Jesus. He bless my day. You bless my day. Thank you, Jesus. So faithful in guiding all my ways. His mighty and power me. Every day I overcome my love. Thank you, Jesus. Faithful, unfailing love. Faithful, He bless my days. God is so faithful, and God
all my ways. Say it! God is so faithful. He bless my days. God is so faithful in guiding all my ways. And His mighty and power. Every day I overwhelm by His love. God, you're faithful, so faithful. God, you're faithful, so faithful. God, you're faithful, so faithful. God, you're faithful, so say it! God, you're faithful, so faithful. God, you're faithful, faithful to the end. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Sing! Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Whoa. I'm not gonna live by what I see. Oh, you're not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey! You say, "No, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in Jesus. I believe. I believe, I believe, say it. I believe, I believe, I believe, I believe. When you want to, I believe, I believe, I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds
impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe you. I believe you, Jesus. Amen. You believe that nothing is impossible. Always believe on that in the name of Jesus Christ. Amen. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Lahat kaya niyang gawin para sa atin. At kahit sino sa atin, wala makakapagsabi na ang Panginoong Jesus ay hindi nagkukulang. Ganon kabuti ang ating Panginoon. I can say, Jesus Christ is faithful. I can say that my God is faithful. Kahit ikaw hindi faithful, Jesus still faithful to you. And that's the goodness of our God. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. And all my life, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Thank you, Jesus. Your mercy never fails me. Yes, that's true. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire in darkest night. You can close like no other. I know as you Father, I know you as a friend. I will live for the goodness of God. I love your voice. You will let me through the Thank you, fire. Jesus. Hallelujah. The Holy Spirit's coming. Darkest night. Amen. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will live of the goodness of God. All my life you have been faithful.
so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, say it to Jesus. You're so faithful to us. Amen. Holy Spirit, you sing it from your heart. Thank you, Jesus. That's the goodness of Jesus Christ. All my life. Yes. You're so faithful, Jesus. Yes. Thank you, Jesus Christ. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Oh Jesus, oh Jesus, oh come Holy Spirit.
every morning, for every open doors. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, so I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, how you will never turn away. I call you faithful, so I just wanna thank you, Lord, of all my salvation. You paid the price, you didn't pay. I call you faithful, so I just wanna thank you, Lord. Oh, 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 I just wanna thank you, Lord. Oh, 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 I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a father you have. Thank you, Father. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a father you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a father you love me. So good to me. Oh God, now you appreciate kung gaano kabuti ang Panginoon. Paano lagi siyang kumikilos sa buhay ninyo. Hindi nagkukulang ang ating Panginoon Jesus. Kahit kailan. Say it. So thank you, Lord God. Thank you, Jesus. You love me. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, Hindi niya tayo iwan. never let me Yes. go. When I think of how you bless me, how your hand has Yes. never let me go, Hindi ka niya bibitawan, kapatid. never let me go. Say it again. When I think of how you bless me, how your hands never let me you never let me go. never let me go. Oh, never let me go. And I think of how you bless me, how Your hand has never let me oh, you go. never let me go. You Never let me go. You are so good to me. Oh God, I can't believe how. Yes, kanya ka kamahal ng Panginoon. Thank you, Father God. Oh, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a Father you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a Father you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how
so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah! Sa iyo ang papuri, Panginoong Jesus. Salamat po. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang the best na mga mahal na Panginoon. Hallelujah, Father God. We praise you, Jesus! We glorify your name. We exalt your name, Jesus. Thank you so much, Father God, for your goodness, for your kindness. Oh God, you're so faithful to us. Hallelujah, 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 oh Jesus. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus, you're so faithful. Hallelujah, you're so awesome. You're so amazing, God, to us. Hallelujah. We praise you, oh Jesus. We glorify your name. We adore you, oh God. Hallelujah. We love you, Father God. We love you, Father God. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Thank you for your wonderful presence today, oh God. This morning, this is the day that you have been made, oh God. You're so good to us, oh God. Lord, hindi kami karapat dapat ibigin. Lord, undeserving kaming mahalin. Pero Lord, yung presence mo, yung love mo. Hallelujah, you're so God. You're so good, good God to us, oh God. Hallelujah, Lord God, you're so faithful. Lord, salamat sa pagyakap mo sa amin, sa kadumihan namin, sa pagiging unfaithful namin. Niyakap mo kami, tinawag mo kami, tinanggap mo kami, in-embrace mo lahat ng pagkatao namin. Ganun mo kami minahal. Lord Jesus, Lord, salamat sa pagmamahal mo sa amin. Lord, ramdam na ramdam namin, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa amin. Hindi mo kami pinabayaan kahit na saglit man lang ng buhay namin. Father God, tunay nga, Panginoon, pinipipare mo kami sa mas mabuti, mas masaya, mas satisfied na buhay. Father God, Lord, tunay nga, Panginoon, itong taong ito, hallelujah, preparation sa ginagawa mo, sa gusto mong marating namin. At Lord, we're looking, Panginoon, forward. We're looking, Panginoon, sa gusto mong ibigay sa amin. Father God, Father, tunay nga, Panginoon, ang biyaya mo sa amin sapat-sapat, bumubuhos araw-araw. At ngayon, binuhusan mo kami ng kakaibang anointing, kakaibang pag-ibig, kakaibang faithfulness mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, alam ko, ang bawat isa sa amin nagkulang, lahat sa amin dito ay nanghihina. Panginoon, lahat sa amin di may dinaramdam, Panginoon, pero tapat ka. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw yun ang Diyos, Panginoon, yung humayakap sa kadumihan namin. Ikaw yung nagsasabi sa amin, anak mo kami. Ikaw yung nagsasabi, you're welcome. Welcome, welcome, you're welcome. Lord, wini-welcome mo kami sa lahat, sa oras, pagkakataon. Walang, Panginoon, walang panahon na hindi mo kami welcome. Lagi kami welcome, Panginoon. Naghahantay ka lagi. Kaya Lord, yung word mo today, Father God, manaig dito sa puso namin, Panginoon. Hayaan mo tumago sa puso namin, sa buto namin, at magkaroon ng application sa buhay namin, Father God. I-bless niyo po ang bawat isang makikinig. Bukusan niyo po ang kanilang spiritual ears, heart, and mind, soul, and spirit. Ganon din, Panginoong Jesus. I-bless niyo po ang aming mahal na pastor. Hayaan mo hayaan mo pang ang word na mahayag sa kayang puso, Panginoon. Hallelujah, mag-manifest sa bawat isang makakapakinig ng salita, Father God in heaven. Ikaw lang po makita sa buhay namin at hindi po kami. At hindi rin po, Panginoong Jesus, Panginoon, ang kadumihan namin. Yung righteousness mo, Panginoong Jesus, ang bumalot sa lugar na ito. Father God in heaven, to you all the glory and praise belongs to you. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Sa umagang ito, tayo umikot muna, magkamayan, bigyan ng ngiti. At syempre sabihin, good morning, kapatid! At welcome! Everybody sing! Welcome, Welcome! Welcome to the family of God!
anointed one. We rejoice in the Lord that you are here. We are glad that the Lord brought you here. God richly bless you, blessings flow to you. Oh, welcome to Jesus, the anointed one. We rejoice in the Lord that you are here. We are glad that the Lord brought you here. Oh, God richly bless you, blessings flow to you. Oh, welcome to Jesus, the anointed one. Say it! Welcome to the Jesus, the anointed one. Welcome back! Welcome to the Jesus, the anointed one. Woo! Jesus. Praise God. Ating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Yung mas malakas na palakpak na may kasamang sigaw na hallelujah! God is good. In all that time, praise God. Sabi mo nga sa iyong katabi, ako'y nagagalak. At nakasama na naman kita ngayon. O, sa kabila naman, sabihin mo, ako'y nagagalak din. At nakasama din kita. Sino po ang masaya sa araw na ito? Lahat po na masaya pong malakpak na malakas sa ating Panginoon. Praise God. Let's declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. Muli palakpakan natin ang ating Panginoon. And next, let us declare our JA1 culture. 1, 2, 3, go. And praise God. Hallelujah. Sabihin din natin sa ating mga sarili, sabihin natin lahat, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God.
Yan. Kamusta naman po ang bawat isa sa ating bagong place? Yan. Medyo okay na po ba? Malamig po ba? Nilalamig po ba kayo? Sino pong nilalamig? Okay lang. Yan. Praise God. So, tayo po ay second Sunday po natin dito sa ating church. And praise be to God. Nagkaroon na po tayo ng konting improvement ulit. Nung last Sunday, wala po tayong monitor. Ngayon may monitor na po tayo. And nakapag-extend na rin po tayo dyan ng ating mga speaker para yung mga nasa likod, kung sakaling dumating yung time, mapuno tayo dito. Yan, maririnig din ng malinaw yung nasa likod. Malinaw po ba, boses ko? Naiintindihan niyo po ba sinasabi ko? Praise God. So, ngayon pong buwan ng Marso, ang pinag-uusapan po natin ay ating pong buong series this month of March is It's All About Faith. Sabihin natin lahat, faith. Ang buhay ng isang Kristiyano ay dahil sa pananampalataya. Amen? Hindi ka pwedeng tawaging Kristiyano kung hindi ka namumuhay sa pananampalataya. Sabihin natin lahat, it's all about faith. Amen? Lahat ng ginagawa natin, ito ay sa faith natin sa Panginoon. Sabi po sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. That is faith. Amen? Ngayon pong araw na ito, ang pag-uusapan naman po natin ay pinamagatan ko pong victory through faith. Sabihin natin lahat, victory through faith. Katagumpayan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa aklat po ng unang Juan chapter 5 verse 4, sabi dito, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin ko po ha. Sabi po dito sa aklat ng unang Juan chapter 5 verse 4, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Sino po sa inyo itong mga anak ng Diyos? Sabi mo sa iyong katabi, victorious ka. Sabi mo sa iyong katabi, mananagumpay ka. At sabi po dito sa kasunod na talata, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw po na sinasabi ng Biblia na ang katagumpayan na meron tayo ay bunga ng pananampalataya. Hindi ka magtatagumpay dahil magaling ka. Hindi ka magtatagumpay dahil malakas ka. Hindi ka magtatagumpay dahil matalino ka. Magtatagumpay ka dahil nananampalataya ka sa Diyos. Tatanungin ko po kayo, yung sitwasyon niyo po ba ngayon, kayo po ba ay masaya sa sitwasyon nyo ngayon? Masaya po ba kayo? Although I believe bawat isa po sa atin may gusto pa tayong ma-reach na goal. Pero aminin man natin sa hindi, masaya tayo sa sitwasyon natin ngayon. At kung ano ka ngayon, yan yung bunga ng pinanampalatayanan mo dati. Nagigets ba natin? Pero may mga lalaki, pagka nanliligaw yan, makukuha ko din yan balang araw. Di ba? Nananampalataya ka na makukuha mo rin yung tao na iyong iniibig, iyong iniirog balang araw. At ngayon, nasa sitwasyon ka na yung iyong pinanampalatayanan dati, nangyari na. Di ba? Dati, meron kang pinag-pray na trabaho na, Lord, magkakaroon ako ng trabaho, ito yung gusto kong trabaho. Yung dati mong pinag-pray lang, ngayon, may trabaho ka na. Dati, nag-pray ka na magkakaroon ka ng negosyo. Pero ngayon, may negosyo ka na. Kung ano ka ngayon, ay hindi bunga ng anumang effort na meron ka, kundi ang pinakabuto ng lahat ng yan ay dahil sa pananampalataya mo sa Diyos. Bakit ka ba sumisipag? Bakit ka ba matalino? Bakit ka ba magaling? Bakit ka ba malakas? Because of the faith. Ang faith ang nagbuboost sa atin para magawa natin at lumbas sa atin yung mga good character, good attitude, para magawa natin yung mga bagay na ito. Kaya sinabi ng Biblia, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Tandaan po natin ito. Ngayong year 2026, ang tagumpay na magkakaroon tayo ngayong 2026
ay nakasalalay sa pananampalatayang meron tayo. Sino po sa inyo itong naniniwalang magtatagumpay siya ngayong year 2026? Ang katagumpayan mo ay nakasalalay sa pananampalatayang meron ka ngayon. Amen? Sino po sa inyo dito nananampalatayang ngayong year 2026, sasagana ang kanyang buhay? Sino naniniwala ngayong year 2026, yung income niya noong year 2025, madodoble pa? Nakasalalay ito sa iyong pananampalataya. Kaya kung gusto nating maranasan ang katagumpayan, we need to increase our faith to God because victory comes through faith. Amen? Increase your faith. Yung mga bagay na hindi mo kayang panampalatayanan dati, ngayon panampalatayanan mo na. Diba? Yung mga nagpre-pray ng financial breakthrough, mga nagpre-pray na gustong gumaling, yung mga nagpre-pray na gustong magkaroon ng reconciliation, panampalatayanan mo na. Kasi nakasalalay sa pananampalataya mo ang pwedeng mangyari sa iyo ngayong taong ito. Amen? Naalala niyo ba si Jesus? Every time na meron siyang pinapagaling, ano ang bukod tanging lagi niyang sinasabi? Mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. Diba? Laging bukang bibig ni Jesus Christ yun. Mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. So nangangahulugan, kung kaya mong panampalatayanan, mangyayari. Ulitin ko ha. Ibig sabihin lamang nito, kung kaya mong panampalatayanan, mangyayari. Ang usapin dito ay kung kaya, hindi usapin dito kung kaya ng Diyos. Okay? Hindi usapin dito, Lord, kaya mo kaya na ngayong year 2026, yumaman ako? Sino po yung gustong yumaman? Parang ayaw nyo naman yata eh. Wala pong masama sa pagyaman ha. Wala po. Sino pong gusto ng pera? Oh, wala rin pong masama sa pera. Okay? Hindi po pera ang root of all evil, kundi the love of money. Okay? Because, alam niyo po ba si Jesus Christ? Kaya siya pumunta dito sa lupa para bigyan tayo ng buhay na masaya at masagana. At alam niyo po ba, sabi rin sa Bible, si Jesus Christ naghirap para tayo ay yumaman. At ang sabi din po ng Bible, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. Amen? Huwag tayo masyadong super spiritual na, hindi, yung prosper na yon is a spiritual. Hindi. Hindi lang yun doon. Aminin man natin sa hindi, ang katotohanan, gusto rin ng Diyos na maging masagana ang kanyang mga anak. Amen? Paano masasabing totoo ang Diyos mo kung hindi ka masagana? Tama ba? Paano mapapaniwala ang tao na totoong may Diyos kung ikaw ay hindi sumasagana? Kaya kalooban ng Diyos na sumagana ka. Sinong naniniwala ngayong year 2026 pasasaganahin siya ni Lord? Kasi hindi usapin dito kung kaya ni Lord. Ang usapin dito, kaya mo bang panampalatayanan yung gusto mo? Kasi kung kaya mong panampalatayanan, mangyayari sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Ito. Pag-usapan natin, paano nga ba natin makakamit ang katagumpayan? Number 1, look. Isaiah chapter 43 verse 19. Sabi po dito, masdan mo. Ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y naghaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ano sometimes, bakit hindi natin maranasan yung katagumpayan sa iba ka nakatingin? Mas nakafocus ka sa problema mo. Mas nakafocus ka sa pagsubok mo. Naunawaan po ba natin? Kaya hindi natin makita yung katagumpayang inihanda sa atin ni Lord because distracted tayo sa sitwasyon. Distracted tayo sa mga nararanasan natin. Amen? Gusto mong maging matagumpay, pero distracted ka, hindi ka magiging matagumpay. Alam niyo po, ang boksingero, kailangan kapag lumaban yan at nasa ring yan, hindi pwedeng nakikinig siya sa mga sinasabi ng mga crowd. Sige na, suntukin mo ba? Hindi. Nakafocus lang siya sa laro. Nagigets po ba natin? Hindi siya mananalo kung distracted siya. Alam niyo bakit tayo hindi nananalo sa ating buhay minsan? Nagfe-fail tayo sa ating buhay?
Kasi sa iba ka nakatingin. Distracted ka. Tanong mga katabi mo, distracted ka ba habang nakikinig ngayon? Amen. Gusto mong makuha yung word ngayong umagang ito? Tingnan nyo lang po ako. Yan. Ako muna po ang tingnan ninyo. Kahit ngayong araw po na ito, kahit katabi niyo po ang inyong mga asawa at ang inyong mga minamahal, kahit ngayong araw na ito, pwede po bang ako muna ang pinakapogi para sa inyo? Tapos mamaya po ulit sila na ulit. Yan. Sabi ko nga po pagka ako nagme-mentoring, pwede bang gusto kong makitang tinutunaw ninyo ako? Ano ibig sabihin? Nakatingin lang kayo sa akin. Nakafocus kayo. Kasi sayang yung salita ng Diyos kapag hindi mo nakuha ng maayos. Amen? Paano maging matagumpay? Just look. May ginagawa si Lord. Akala mo lang wala, pero meron. 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 Amen? Bakit hindi mo makita? Sa iba ka nakatingin. Kasi kapag mali yung direksyon ng iyong mata, dun sa dapat mong tingnan, hindi mo makikita. Nakukuha po ba natin? Naunawa po ba natin? Kaya kung gusto mong maranasan ng katagumpayan, tingnan mo. Masdan mo yung ginagawa ni Lord. Huwag mong masdan ang ginagawa ng kaaway. Alam niyo, minsan may mga nagte-testimony. Sa halip na si God ang maitaas, nakakalungkot. May mga magte-testimony na ang naitataas si Satan. Alam niyo po, grabe po yung kaaway nitong week na to. Yung kaaway po, grabe po si Satan. Alam niyo po, sa pamilya po namin, ginulo po ng kaaway. Nagkaroon po kami, nag-away-away po kami doon. Grabe po talaga ang kaaway. Ang dami mong testimony sa kaaway, tapos isang pero mabuti po si Lord. Diba? Ang dami mong tinestify. Bakit? Distracted ka. Hindi mo nakita yung magandang senaryo. Bakit? Distracted ka. Amen? Gusto mong maging matagumpay ngayong taong ito? Masdan mo, may ginagawa si Lord. Tingnan mo ang ginagawa ni Lord. Amen? Number 2, listen. Yan, makinig. Deuteronomy chapter 30 verse 10. Ngunit kailangang makinig kayo sa Kanya at buong puso kaluluwang sumunod sa Kanyang mga utos. Kung gusto mo na ikaw ay maging matagumpay ngayong taong ito, makinig ka sa boses at sa salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po ba ang salita ng Diyos, ito po'y napakahalaga. Amen? Ang salita po ng Diyos ay napakahalaga na dapat po nating bigyang importansya. Kasi hindi po ito basta-basta salita lang. Lagi ko nga pong sinasabi, kung ang tinuturo ko po ay salita ko, pwedeng wag niyo pong pakinggan. Pero as long nang itinuturo ko ay salita ng Diyos, pakinggan po natin ito. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng tanglaw. Ang salita ng Diyos ang ating ilaw. Amen po ba? Nagigets po ba natin? Kaya napakahalaga po na tayong lahat ay makinig ng salita ng Diyos. Kailangan guided tayo ng salita ng Diyos. Kasi kapag hindi ka guided ng salita ng Diyos, maliligaw ka. Sino po sa inyo dito, nung bata, hindi ka nakinig sa magulang mo, tapos napahamak ka? Di ba? Sabi nung nanay mo, huwag kang pupunta dyan na, may kanal diyan. Hindi po, wala po kanal dito. Tapos takbo-takbo kayo, nahulog ka sa kanal. Di ba? O wag kang tatakbo mabilis ha, baka madapa ka. Dahil ayaw mo makinig, takbo ka pa rin ng mabilis, ayun, nadapa ka. Alam mo, sometimes, bakit tayo nasasaktan? Wala namang kinalaman si Lord eh. Kaya ka nasasaktan, hindi ka marunong makinig. Amen? Sabi na nga ni Lord na hindi yan ang para sa'yo, pero pinipilit mo pa rin. Amen? Naunawa po ba natin? Makinig tayo sa salita ng Diyos. Kasi yung pakikinig natin, ito'y magbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman ng mga bagay na dapat nating gawin. Naunawa po ba natin? Pangatlo, obey. Siyempre, hindi lang po basta makikinig, susunod ka din. Kasi kahit napakarami ng iyong napakinggan, pero hindi ka naman sumusunod, nonsense. Amen?
Marami pong mga Kristiyano sa panahon ngayon, ang daming alam na salita ng Diyos. The question is this, sa dami mong alam na salita ng Diyos, ilan sa mga salita ng Diyos ang iyong sinusunod? Di ba? Sometimes, hindi naman po lahat, pero sometimes, kung saan tayo komportable at kung saan papabor sa atin yung salita ng Diyos, yun lang yung ating susundin. Pero kapag ka ito ay taliwas sa ating kagustuhan, ayaw nating sundin. Di ba? Nagiging ano tayo, namimili tayo ng susundin natin. Hindi po pwede yun. Pagdating sa salita ng Diyos, kailangan makinig tayo sa instruction ng Diyos at sundin natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Sino po sa inyo itong naranasan ng magluto? Sino pong may marunong magluto dito? Okay. Sino po sa inyo itong natutong magluto dahil may nagturo sa kanya? Di ba? Ito. Kapag ka ikaw ay tinuturo ang magluto, di ba, sasabihin niya, gato ang gagawin mo ha, maggisa ka muna ng bawang, ng sibuyas, okay? Yan. Okay? Tapos, for example, ang lulutin ng adobo, okay? Yan, lagyan mo ng ganito, ng ganyan, ganyan. Tapos, sabi sa iyo ng nung nagtuturo sa iyo, iluto mo lang yan ng dapat 45 minutes. Hindi, gutom na ako, kahit 10 minutes na lang, siguro okay na yan. Kanyang lasa nun, 10 minutes. Tapos, masabaw pa yung adobo. Sino pong masabaw mag-adobo dito? Yung as in parang tinola yung adobo niya. Tinolang adobo. Di ba? Yung hindi pa naiiga, hindi pa kumakapit sa laman, pero dahil ayaw mong makinig at ayaw mong sundin yung pinapagawa, okay na siguro to. Tapos yun, nung tinikman mo na, hindi masarap. Alam niyo bakit hindi gumaganda ang buhay natin? Nakikinig ka, pero ayaw mong sundin. Alam niyo po tayong mga tao, masyado nating gamit na gamit yung free will. Yes, binigyan tayo ng Diyos ng free will. Pero lagi natin tatandaan to, simula nung tinanggap mo si Jesus Christ, may bagay kang nawala. At ano yon? Free will. Sino po sa inyo ditong tumanggap kay Jesus Christ? Paano niyo po tinanggap si Jesus Christ? Bilang Bilang Savior and Lord. Sino po tinanggap si Jesus dito bilang Savior lang? Pero Lord, hindi. Dapat dalawa. Kung tatanggapin mo si Jesus Christ, kailangan siya ang maging tagapagligtas mo at siya rin ang maging Panginoon mo. So once na tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon, parang ibinabalik mo yung binigay ng Diyos na free will sa iyo. Kasi ngayon, hindi na masusunod yung free will. Ang masusunod na yung God's will. Kung ano nang kalooban ng Diyos. Bakit? Bakit maraming Kristiyano hindi maranasan yung tunay na tagumpay na inihanda ni Lord? Kasi tinanggap lang nila si Jesus Christ bilang tagapagligtas pero hindi bilang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tanggapin natin siya hindi lang bilang tagapagligtas. Higit sa lahat bilang Panginoon na siya ang masusunod sa ating buhay. Amen? Amen? Alam niyo po, kapag tinanggap natin si Lord bilang ating Panginoon, hindi na lang natin siya basta pakikinggan. Wala tayong magagawa kundi sundin siya. Mahirap man yung pinapagawa, susundin pa rin natin siya. Naalala niyo po yung pinag-aralan natin nung last week? Yung about kay Noah, yung about kay Abraham, kay Moses, kay Joshua. Isipin po natin yung 4 na tao na yon. May kagustuhan silang kanila. Okay? Pero dahil may pananampalataya sila kay Lord, nakinig sila, at hindi lang basta nakinig, sumunod sila. Are you getting the point? Sabi po sa kalat ng Lucas chapter 5 verse 4 up to 7, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Ito po yung time na si Simon Pedro at ang mga kasamahan niya ay nangisda. Pero wala po silang nahuling isda. Pero anong pong sinabi ni Jesus Christ, nung nakita po ni Jesus Christ na Pedro, anong ginagawa ninyo? Nag-ayos na po kami ng lambat, wala po kasi kami mahuling isda. Magdamag na po kami nahuling ng isda. Ano sabi ni Jesus? Pumalaot kayo, ihulog niyo ang lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, ito na yung sasabi ko kanina, magdamag po kaming nagpapagod,
wala kaming nahuli. Sino po sa inyo itong naranasang pagod na pagod ka pero walang resulta? Gusto niyo magkaroon ng resulta? Sumunod sa Diyos. Amen? Ang sabi po dito, magdamag na po kaming napagod, nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, tingnan nyo ha, pagod sila, pero dahil may kagustuhan pa rin silang sumunod sa Diyos, ano sabi ni Simon Pedro? Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat. Diba pagka tayo pagod na ako, bukas na lang. Saka na lang, napagod na ako buong araw, tapos utos-utos pa. Isipin mo yung pagod, tingnan nyo ha, pagod na sina Pedro. Sinabi pa niya kay Jesus na magdamag na po kaming nagpagod pero wala kami nahuli. Pero dahil nagsalita si Jesus Christ, anong ginawa po ni na Pedro? Sumunod. Hindi sila naggawa ng ibang excuses. Although sinabi ni Pedro yung nararamdaman niya, alam niyo po, pagdating kay Lord, okay lang na sabihin mo yung nararamdaman mo. Pero sumunod ka pa din. Tapos si Pedro, sinabi naman niya na pagod siya. Pero hindi siya pwede po bang bukas na lang po? Kasi pagod po ako. Hindi. Ang sabi niya, ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat. Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapulit ang kanilang mga lambat. Ito pa, verse 7. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na nasa kabilang bangka upang magpatulong. Isipin niyo yun. Yung magdamag na ng huli ng isda na walang nahuli, pero dahil sumunod kay Lord, anong nangyari? Nakaranas ng katagumpayan. Gusto mong maging matagumpay ngayong year 2026, you need to look, listen, and obey. Amen? Kapag sinasabing tagumpay, may iba't ibang anyo ito. At ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung iba't ibang anyo? Baka kasi nasa isip niyo, tagumpay, hindi naman ako athlete, hindi naman ako boksingero, hindi naman ako basketball player, ano tagumpay? Di ba mas reveal kasi sa mga tao yung tagumpay kapag may sinasalihang sports. Di ba? Mas reveal yung tagumpay. Ngayon, parang sa sarili mo, saan ba ako matagumpay? Saan ba ako magtatagumpay? Parang hindi ko ma-feel na magtatagumpay ako kasi hindi ko alam. Wala naman ako wala naman ako sinalihang sports para magtagumpay ako. Ito reveal ito sa mga sumasali sa mga boxing, sa basketball, 'di ba? Pagka sila'y nanalo, talagang feel na feel nila. Pero ang tagumpay, ito yung may iba't ibang anyo. Okay? At ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba ang katagumpayan? Ang mararanasan natin bunga ng ating pananampalataya. Number 1, healing. Sino po sa inyo ito gusto ng kagalingan? Sino po sa inyo ito may sakit karamdaman? Taas nga po kamay ng may nararamdamang sakit or may sakit po kayo. Be honest po. Wala pong masama. Okay. Baba po ang kamay. Sino po sa inyo ito gustong gumaling? Sino po sa inyo itong gustong gumaling? Isa po ito sa anyo ng katagumpayan, kagalingan. Kapag napagtagumpayan mo ang sakit karamdaman. Kung babasahin po natin yung ating pinaka-main verse, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. So, ibig sabihin, sa sanlibutang ito, lahat ng negativity, lahat ng mga pangit na pangyayari, lahat ng mga problema at pagsubok na darating sa ating buhay, ito'y napagtagumpayan na natin. Amen? Kung anak ka ng Diyos. Tanongin mo muna yung katabi mo, anak ka ba ni Lord? Hindi, anak ako ng nanay ko. Kanino ka bang anak? Di ba? So ngayon, ang unang form is healing. Sa aklat po ng Marcos chapter 2 verse 3 up to 5, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. May dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Biriin mo yun? Ang daming tao na nagsisiksikan para makalapit kay Jesus Christ. Pero may 4 na tao na may dalang isang paralitiko. Kaibigan nila yon yung paralitiko.
So gusto nilang makalapit kay Jesus. Gumawa sila ng paraan. Anong ginawa nilang paraan? Pumunta sila sa bubong, binakbak yung bubong, at inihulog kung nandun kung nasaan malapit si Jesus Christ. Isipin ninyo yung effort na yun. Diba? At ano pong naranasan ng paralitiko na yun? He received healing from God. Amen? Alam niyo po, ngayong year 2026, sa lahat po ng mga may sakit karamdaman, kung mananampalataya ka ng totoo sa Diyos, mapapagtagumpayan mo ang anumang sakit at karamdaman na meron ka ngayon. Amen? Amen? Palakpakan po natin si Lord. Pangalawa, miracle. Sino po sa inyo dito gusto ng milagro? Sabihin nga po natin lahat, may himala. Sabihin mo sa iyong katabi, lagyan mo ng ganito, may himala. May himala. Diba? Kung kay Nora Honor na palabas, walang himala. Sa mga Kristiyano, we believe in miracles. Amen? Kung ang Diyos ay gumagawa ng himala noon, ang Diyos natin ay hindi nagbabago noon ngayon at magpakailanman. Kaya ring gumawa ng Diyos ng himala ngayon. Napapansin nyo ba? Bakit nalelesen ngayon ang paggawa ng Diyos ng himala? Kahit possible. Ano pong sa tingin yung rason? Bakit yung himala ngayon ay hindi na ganun katindi sa panahon noon? Dahil ba nawala ang himala? Dahil po ba nawala ang himala? Hindi. Alam niyo po bakit? Kasi tumaas ang technology. Tama? Tumataas ang technology. So ngayon, maraming mga tao mas binibigyan ng, although yung iba naman talaga galing kay Lord yung wisdom, pero bakit nalilesen na yung mga miracles na nangyayari sa panahon ngayon? Because of technology. Kasi, nagagawa ng posible ng technology yung mga bagay na dati imposible. Dati hirap na hirap ang mga doktor na gumamot ng cancer. Kaya sometimes, walang magawang solusyon ng ibang taong may cancer, kundi ang lumapit sa albularyo. Amen? Kaya nyo, pag may malala tayong sakit karamdaman, noon, sa panahon noon, di ba lagi nasa isip natin, manggagamot, albularyo. Pero praise be to God, nag-raise ang Diyos ng mga churches na nagpe-perform ng signs, wonders, and miracles. Amen? Dito po sa San Fernando, mula nang naitatag ang JA1 San Fernando, hindi pa po ako ang pastor dito. Nakausap ko po yung mga pastor na previous dito. Marami po ang nakaranas ng matitinding himala. At marami din po iba sa inyo dito nakakita ng himala. At yung iba dito nakaranas mismo ng himala mula sa Diyos. Amen? Meron nga po isang tao, hindi po dito yon, isa pong testimony. Tinaningan na siya ng doktor na ang kanyang buhay ay hindi natatagal ng 2 taon. Alam niyo po ang ginawa niya? Naglingkod lang siya kay Lord. Nag-focus siya sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi niya dinamdam yung kanyang sakit karamdaman. Kasi wala na daw sinukuha na ng doktor. Alam niyo po, nakakatuwang, nakakalungkot. Tara niyo po bakit? Yung po nagsabi na doktor, na 2 taon na lamang ang buhay niya, namatay na, pero siya buhay pa. Gawin niyo yun. Yung nagtaning, yun ang naunang namatay, pero yung tinaningan, buhay pa. Bakit? Nananampalataya sa Diyos. Alam niyo bakit umihina ang faith ngayon ng maraming tao kay God? Hindi naman po sa lahat. Okay? Ulitin ko po ha. Ang mga doctors, ang mga professionals, yan po ay gift from God. Amen? Amen po ba? At hindi naman po, ano po yung ating pang number 10 na kultura? I'm not extreme. So baka naman may sakit karamdaman ka, hindi, may faith ako. Ayun na, may faith ka nga. Yun, dinala ka rin sa ospital. Diba? Ang faith po, ang faith kailangan ng wisdom. Okay? Naman po ba natin? Meron pong akong kilala. Sabi niya, meron po siyang allergy sa isang 2 senaryo po ito. Isang allergy po siya sa seafood. Then sabi niya, hindi, may faith ako kay God. May faith ako kay God. Kumain pa rin ng seafood. Hindi nag-cetirizine.
Di ba? Hindi nag-ano ng anti-allergy. Tapos bilang, kumain pa rin siya. Then maya-maya, nakikita mo, hindi na makahinga. Namumulan na siya. Ayun. Yung isa naman, may faith din. Ganun din po, same scenario. Naalala ko yung pinsan ko. Same scenario. Allergy siya sa pero may faith siya during that time. During that time lang po hindi araw-araw. Okay, during that time. Then, kumain pa rin siya ng seafood. May faith siya. Wala nangyari sa kanya. Ano ibig ko sabihin? Alam niyo po, bakit minsan yung faith natin nalilesen? Kasi meron na tayong ibang inaasahan bukod sa Diyos. Bakit mas mabilis, mas marami ang miracle sa panahon noon? Bibihira po ang mga pwede nilang asahan. Kapag wala kang pera, kanino ka lumalapit? Dati, di ba, Bombay. Ngayon, hindi na masyado Bombay ngayon eh. Di ba? May mga lending app na. Biglang may mag-chat sa iyo, one hand, home credit, mga, tala. Di ba? Ang dami! So kapag wala kang pera, yun agad na nasa isip mo, mag-loan. Ngayon naman, dahil uso-uso ang online shopping, sa Shopee may SPay, sa Lazada may LastPay, sa TikTok may TikTok Pay, di ba? So ngayon, pag wala kang pera, yun agad yung maaasahan mo. Sa panahon noon, yung hindi pa masyadong uso technology, kapag wala kang pera, Bombay. Pag wala kang pera, si kumare. Kung wala kang pera, kay kumpadre. Di ba? Pero sa panahon na talagang wala ka ng maasahan, most of the time, nakakalungkot isipin, nagiging last option natin si Lord. Naalala ko po, may isa pong taong may sakit. Ang ginawa po niya, siya po ay nagpa-doktor. Nung nagpa-doktor po siya, hindi po kinaya ng doktor, may nagsabi po sa kanya na magpa-albularyo. Nagpa-albularyo siya. Pero after po noon, wala pa rin nangyari, then nagpa-pray po siya. Last option si Lord. Kung kailan papatay na saka lalapit kay Lord. Di ba? Then, nung nagpa-pray siya sa pastor, gumaling. Alam niyo po, ang sabi nung, gumaling ako dahil sa albularyo. Biruin mo yun. Nakalimutan yung nagpa-pray sa kanya. Huwag po natin gawing last option si Lord. If you want to experience miracle, dapat ang laging nasa isip natin, before tayo lumapit sa iba, ipag-pray muna natin. Amen po ba? Ipag-pray mo muna. Huwag agad, for example, nawalan ka ng pera, so kaya pwede mautangan. Tama-tama, Sunday service ngayon, maraming mga kapatiran. Oh. Walang tatanggi sa akin ngayon kasi nagsimba sila. Tapos ang J1 culture pa namin, I am a blessing. Hindi dapat ganun na nasa isip natin. Kapag mayroon tayong nararamdaman, ang nasa isip dapat agad natin si Lord. Walang masama uminom ng gamot, pero before ka uminom ng gamot, mag-pray ka muna. Sino po sa inyo dito, pag may sakit karamdaman, ang first na ginagawa niya, nagpray-pray. Okay? Then, kapag hindi kinaya ng pray, hindi dahil sa hindi kinaya ng pray, bibigyan ka ng Diyos ng wisdom para uminom ng gamot. Kapag hindi kinaya ng gamot, bibigyan ka ulit ng Diyos ng wisdom para pumunta sa doktor at magpa-check up. Nakunawaan po ba natin? Pero if you want to experience miracle, ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Tell nyo, itong ating sa aklat ng Mateo chapter 9 verse 20 up to 22. Kukwento ko na lamang po, ito po yung 12 taong na dinudugo na babae. 12 years. Diba? Sino po sa inyo ditong pag nagkakaroon siya sa mga babae, talaga sobrang sakit sa menstruation nila. Yan. Di ba? Bilhin mo yun. Yung isang araw pa nga lang, pilipit ka na. Hindi ka na makapakali. Di ba? Naglalagay ka ng tawag doon? Hot compress. Yung hot compress mo, iba, isang palibot ng ganon. Tapos wala pa din. Grabing hot compress yun, ano? Minsan nga, kumbaga, talagang hirap na hirap ka. Isipin niyo to, 12 taon na dinudugo. Gaano kahirap ito? Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka na siya ay hindi lumakad papunta kay Jesus. Siya ay gumapang papalapit kay Jesus. At anong sabi niya? Dahil may faith siya, mahawakan ko lamang ang laylayan ni Jesus. Yung laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling na ako. Hindi niya sinabing magpapapray ako kay Jesus. Hindi.
Hindi niya sinabing, makita ko lamang si Jesus. Hindi. Kasi malinaw sa kanya, during that time, sobrang dami ng tao. At sa panahon po noon, ang mga babae, sa panahon po noon, ang mga Hudyo, kapag ang babae po ay meron, dapat po yan i-separate. At hindi siya pwedeng humawak ng mga kahit sinong malilinis. Kasi kapag nahawakan sila, sila ay magiging madumi. Yun po yung kultura sa panahon noon. Yung madumi, kapag hinawakan mo yung malinis, magiging madumi. Pero iba si Jesus. Yung madumi, kapag hinawakan mo si Jesus Christ, magiging malinis ka. Amen? Amen po ba? Kung ikaw ay may sakit karamdaman, hindi si Jesus Christ, pag lumapit ka kay Jesus Christ, hindi mo mahahawakan si Jesus Christ ng sakit karamdaman, ikaw ang gagaling. At yun po yung nasa isip nung babae na yun. Mahawakan ko lamang yung laylayan ni Jesus Christ, gagaling na ako. Alam niyo po, during that time, nahawakan niya. At biglang nagulat si Jesus Christ. Sinong humawak sa akin? Parang ganun po yung senaryo. Sabi po ng mga apostol, ng mga disciple ni Lord, Panginoon, ang dami pong tao. Bakit di po tinatanong kung may humawak sa inyo? Ang dami pang humawak sa inyo. Alam niyo po, walang dating kay Jesus Christ yung paghipo or paghawak sa Kanya ng walang pananampalataya. Pero yung humipo sa Kanya, yung sa laylayan ng Kanyang damit, bakit may dating sa Kanya? Kasi yung paghipo niya doon is may pananampalataya. Ano sabi ni Jesus Christ? Naramdaman ko kasing may lumabas na kapangyarihan mula sa akin. Ito po, lagi ko po itong nababanggit every time na ito po yung topic natin. Kung gusto mong mapalabas ang kapangyarihan ng Diyos, kahit wala siyang permiso, manampalataya ka sa Kanya. Si Jesus Christ kapag nagpapagaling, alam niyo po ba yung eksena lagi pa nagpapagaling? Kausap niya si Jesus Christ, kausap niya yung taong ipapagalingin pag pray niya. May permiso mula kay Jesus Christ. Ito wala. Kaya nagulat siya. Sino humawak sa akin? Kasi may lumabas na kapangyarihan sa akin. Eh, ang daming humahawak during that time. Ibig sabihin, yung mga humahawak during that time, walang faith yun. Walang impact sa kanya. Ay, yung humawak na yung 12 taon na dinudugo, nagkaroon ng impact. Bakit? Alam niyo po, malaki ang dating sa Diyos ng pananampalataya mo. Kapag may pananampalataya ka, kahit walang permiso ng Diyos, lalabas ang kapangyarihan ng Diyos at mararanasan nyo ang milagro mula sa ating Panginoon. Amen. Amen po ba? If you want to experience the miracle that comes from God, have faith because ang buhay ng isang disipulo at Kristiyano, it's all about faith. Amen? Number 3, last po tayo. Breakthrough. Sino po sa inyo itong gustong maka-breakthrough? Sino po gustong maka-breakthrough ngayong year 2026? Sa aklat po ng 1 Samuel chapter 17 verse 45. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ang taong gusto ng breakthrough, meron kang papatumbahing Goliath. Hindi ko po alam kung ano ang mararanasan ninyong Goliath ngayong year 2026. Pero if you want to experience breakthrough, kailangang may mapatumba kang Goliath. Wala kang dapat ikatakot. Ano ba si Pastor, nananakot naman, may kakaharapin pala kaming Goliath ngayon. Normal po yan. Hindi po tayo pinangakuan ng Diyos na kapag naging Kristiyano ka, mawawalan ka ng problema. Ang pangako lang ng Diyos sa atin, kahit may problema ka, kasama natin ang Diyos. Yun ang kaibahan. Amen po ba? Yun ang kaibahan. Kasi si David, during this time, very confident siya. Biruin mo, kompleto rekado si Goliath ng kanyang armor. Sabi niya, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ano sabi ni David? Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Hindi mahalaga kung ano ang gamit mo pagdating sa paglaban ngayong year 2026.
Hindi na mahalaga kung ano ang gamit mo. Ang mahalaga kung sino ang kasama mo. Amen? Amen po ba? Kasi kapag kilala mo kung sino ang kasama mo, pangitan na kung sino ang magtatagumpay. Sino po sa inyo nagbabasketball? Taas nga po ang kamay na nagbabasketball. Mga basketball player. Dadayo kayo sa isang lugar. Tapos, ang kakampi ninyo, si LeBron James, Stephen Curry, Kobe Bryant. Kunyari, buhay pa si Kobe Bryant. Tapos, ikaw nag-iisang player na hindi kasama sa NBA. Tapos, ang mga kalaro ninyo, yung mga taga dyan lang, yung naglalaro lang sa mga basketball court. Sino sa itong confident ka, mananalo ka? Hindi kayo confident? Sigurado ako confident ka. Bakit? Ito yung mga kasama ko. Ano to? Siguro, tagapasa na lang ako dito. Kahit pasa-pasa na lang, mananalo kami. Di ba? Kahit sila lang yung mag-play, basta kasama ko. Panalo kami. Bakit? Kilala ko itong mga to eh. Magagaling to eh. Di ba? Kilala ko yung potential ng mga to. Magagaling to. Kumbaga, hindi pa nagsisimula ang laro, pangitan na kung sino ang mananalo. Bakit? Ang kasama ko, mga NBA player. Ang mga kalaro ko, yung mga naglalaro lang dyan. Sigurado pangitan na kung sino mananalo. Alam niyo sa buhay natin, ngayong year 2026, kahit maraming pagsubok ang dumating, kahit maraming problema ang dumating, hindi na mahalaga kung gaano sila karami. Ang mahalaga kung sino yung kasama mo. Kasi hanggat alam mong si Lord ang kasama mo, pangitan na, ikaw ay magtatagumpay ngayong year 2026. Amen? Halata na kung sino ang mananalo. Ngayong year 2026, tayo ay magtatagumpay. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Tayo ay magtatagumpay. Bakit? May pananampalataya ka sa Diyos. Amen? Kaya guys, level up your faith. Increase your faith because the best is yet to come. Uulitin ko po, the best is yet to come. Nasa pananampalatayang meron ka ang katagumpayan na pwedeng maranasan mo. At sa huli, palagi mong tatandaan that victory is yours. Ang katagumpayang ito ay nakalaan para sa iyo. Amen? Alam niyo po, tayo pong lahat, confident ka ngayon na haharapin ang 2026 hindi dahil baka magtagumpay ka. Hindi dahil siguro magtatagumpay ka. Confident ka, bakit? Kasi alam mong mananagumpay ka. Being victorious is hindi ito yung magiging ikaw. Being victorious is ikaw talaga to. Because you are born to be victorious. You are born to be a winner. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka talunan. Ikaw ay mananagumpay. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka kawawa. Ikaw ay pinagpala. Kung naniniwala ka, tayong lahat ay tumayo at bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Come on, give the best clap offering of praise. Come on, come on, come on. Come on. Sa oras na ito, just close your eyes and bow down your heads. Marami tayong lalabanan ngayong taong ito. Pero hindi na mahalaga kung marami tayong lalabanan. Ang mahalaga, tayo ay mananagumpay. Just close your eyes. Kung meron kang battle ngayon, huwag kang mag-alala. Magiging matagumpay ka.
Jesus. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on, sing. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it. Come on, sabi mo. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Come on, say. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Come on, let's sing. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see. Oh, hallelujah. For ngayong year 2026, makikita mo na ikaw ay isang mananagumpay. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. Come on, people of God. I'm gonna see. Let's declare. Ideklara mo. For the battle belongs. And I'm gonna see. I'm gonna see. For the battle. Come on, let's declare. This year, 2026. I'm gonna see a victory. For the battle. For the last time, with faith, sabi mo, I'm gonna see. To you, Lord. For the battle belongs to you, Lord. For the battle belongs to you, Lord. Thank you, Jesus. This year, 2026, we believe that we will gonna see the victory. Itong katagumpayan na ito ay hindi dahil sa amin, kundi dahil sa iyo. Ito'y bunga ng aming pananampalataya sa iyo. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba at hayaan mo na ang salita na aming napakinggan, ito'y nagrema sa aming mga puso.
Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpan natin si Lord. Praise God. Yan, sige nga po, isa pa pong palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Yan. Praise God. So, dako po tayo sa ating tithes and offering. Ngayon po, magtatanong po muna ako, sino pong nananampalataya na payayamanin siya ng Diyos? Amen. Sino pong nananampalataya na ibibless siya ni Lord this year? Amen? Amen. So, sino pong nananampalataya na lahat ng blessings na yon ay iingatan at poproteksyonan ni Lord? Amen. Naniniwala po ba tayo na kapag i-bless tayo ni Lord, yung blessings na yon poproteksyonan din ni Lord? Amen. Pero sabi po sa salita ni Lord na ang faith without action is dead, di ba? Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So ano po ang dapat nating gawin? Ang dapat po nating gawin ay ibigay po natin ang nararapat sa Diyos. Amen po? Kasi alam po ba natin na kapag na hindi po papakailaman ng Diyos ang bagay na hindi po natin ipinagkatiwala or hindi po natin ibinigay sa Kanya. Amen po? Hindi po papakailaman ng Diyos ang aspeto ng buhay natin na hindi po natin isinuko sa Kanya. Amen? Ngayon po, kung hindi po natin bibigyan ng Diyos ang access sa financial aspect ng buhay po natin, paano po proteksyonan ng Lord, paano po iingatan ng Lord ang lahat ng blessings na darating sa atin? Nauunawaan po ba natin? Ngayon, bigyan po natin ng access ang Diyos nang sa gayon, ang lahat po ng blessings na matatanggap po natin, ma-enjoy po natin. Amen? Kasi po gusto po ng Diyos na lahat po ng blessings na darating sa atin, ma-enjoy natin. Gusto po ng Diyos na magamit po natin, hindi lamang po sa sarili natin, kundi maging blessings din po tayo sa iba. Amen? So ano po yung dapat natin gawin? Sabi po natin kanina, ibigay po ang nararapat sa Kanya. Ano po ba yung dapat nating ibigay at nararapat sa Kanya? Ito po yung pagbibigay natin ng ating tithes and offering. Amen? Ano po ba yung tithes and offering? Yung tithes po, lagi po nating nababanggit dito po sa harap kapag tayo po ay nagtuturo ng tithes and offering. Ang tithes po ay 10% ng lahat po ng blessings, lahat po ng income na dumadating sa atin. Amen. Pastora, ang laki naman po nun, 10%. Sa 100% po na ibinigay po sa atin ng Lord, ang nais lang po ng Lord na ibigay natin sa Kanya ay 10%. Ngayon po, meron po tayong 90%. Lagi po nating iisipin na sa 100% ay binibigay po natin, ibinibigay po sa atin ng Panginoon, 90% automatic sa atin po yun. Yung 10% sa Diyos po yun. At yung sabi po natin kanina, kapag ibinigay po natin yung 10% sa Panginoon, lahat po ng blessings na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay mai-enjoy po natin. Amen? Kapag ibinigay po natin yung 10% para sa Panginoon, binibigyan po natin ng access ang Diyos para ingatan at proteksyonan po lahat ng blessings na dumadating sa atin. Amen? Ngayon po, ano naman po yung offering? Yung offering, dun pa lamang po natin masasabi na tayo po ay nakapagbigay sa Diyos. Kasi po yung 10%, yung tithes, kay Lord po talaga yun. Amen? Wala pa po tayong naibibigay. Ngayon po sa offering, kapag nagbigay po tayo ng offering, yun pa lang po yung masasabi natin na nakakapagbigay tayo. At kapag nagbigay po tayo ng offering, doon po natin masasabi kung gaano ba natin kamahal si Lord. Amen? Ngayon po, may amount din po ba kapag nagbigay po ng offering? It's up to you. Gaano mo ba kamahal si Lord? Amen? Dapat po sa ating pong pagbibigay ng ating offering, kasi po sa tithes, yung tithes 10%, meron po siyang percentage, di ba? Which is 10%. Sa offering po, wala po. Pero dapat po bukal sa loob mo at maipakita po natin kung gaano po natin kamahal si Lord. Amen? Kailangan po ba ni Lord yung pera po natin? Hindi po. Ang gusto po kasi ng Lord na i-bless po tayo. Ang gusto po ng Lord ay lahat po ng pangangailangan natin ay
ay matanggap po natin. Sabi po nga po natin kanina, faith without action is dead. Proteksyonan po natin lahat ng blessings natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa Panginoon. Sa paano pong paraan, ibigay po natin ang ating tithes and offering. Amen po? Yan po. Meron na po bang mga envelope ang bawat isa? Ayan. So, sa mga nakahanda na po ng kanilang tithes and offering, atin pong itaas ang ating mga envelope at ipanalangin po natin ang ating tithes and offering. Hallelujah, Father God. Salamat, Ama, sa oras po na ito na kami po ay makakapagbahagi, Father God, sa pagbibigay po ng tithes and offering. Sa oras po na ito, Father God, linisin po ninyo ang bawat puso ng bawat isa, Father God. Maging masaya po kaming makapagbibigay ng aming tithes and offering, Father God, sa lahat po ng malilikom namin, Lord. Maging mabangusang mo po ito sa inyong paanan, Father God. Magamit lamang po dito sa loob ng inyong simbahan, Father God. In Jesus' name. At sa bawat nakiisa sa pagbibigay ng kanilang tithes and offering, Father God, i-bless niyo pa po sila ng sobra-sobra, Father God, sa lahat ng aspeto ng buhay nila, lalong-lalo na po sa kanilang financial, Father God. Hayaan niyo po, Father God, na patuloy po kaming makaisa, Father God, sa pagbibigay po ng aming tithes and offering. At kami pong lahat po ng blessings na matatanggap po namin, Father God, ay mapoproteksyonan niyo po dahil kami po ay magbibigay po ng access sa inyo, Father God, nang sa gayon sa bawat blessings na marireceive po namin ay ma-enjoy po namin at ma-enjoy po namin sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po makapaghulog ng kanilang envelope sa box. Good Measure, press down, shake together, run it over again. and it will come back to you. When you give it to the Lord, give it love, Give it praise, give it joy, and smile on your face. give as the Lord has given to you. How you give is all the pleasure of your God be true, so give. And it will come back to you. Good Measure, press down, shake together, and run it over again. and it will come back to you. When you give To the Lord, from your heart, give your best, give what you got, and you will be blessed. Don't be stingy and don't be tight. You're from the window in the Bible who give her as time, so give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake together, and run it over again, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise God, tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin sa pag-alaala sa ginawa po ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. So sa oras na ito, ating pong iunat ang ating mga kamay sa mga elemento nating gagamitin. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na magpapartake kami ng Holy Communion. Dalayan ko po, Ama, ang benepisyo ng iyong dugo at ng iyong katawan ay ma-receive ng bawat isa. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. Tinapay ng buhay, kain mo't maging
Praise God. So, kung meron na po ang lahat, taas po natin ang ating mga tinapay at sabihin po natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo na iyong katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ating mga saro. Sabihin po natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay po natin inumin. Praise God. Announcement muna po tayo before po tayo dumako sa ating victory proclamation. So every Sunday po ang ating pong service ay 10 o'clock ng umaga. And we're encouraging po, tayo po yung mag-invite. Sobrang lapit na po natin sa palengke. Yung mga gusto mamalengke after ng service, pwede kayong mamalengke. And we're praying also by this month of June or July, magkakaroon na po tayo ng 2 service. Yan. Pero before po mangyari yun, kailangang mapuno po muna natin to. So invite po natin ang ating mga kakilala, mga kaibigan, kapamilya, katrabaho, kaklase. Yan. And tayo po ay sama-samang makinig ng salita ng Panginoon at magpuri sa Diyos. Pangalawa po na announcement, this coming May po, yan, May, ating pong gaganapin ang ating 27th year anniversary ng JA1 La Union. Palakpakan po natin si Lord. Malapit na. Almost 2 months na lamang po at magkakaroon na po tayo ng anniversary. Yung iba pong mga information to be followed na lamang po yon. So, pero malaki po ang tsansa, May 3 or May at second week po ng May ang ating pong magiging anniversary. So, I encourage everyone na tayo po'y magsama-sama na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. And every Wednesday din po, meron po tayong ginaganap na prayer meeting, 6:30 to 8 o'clock. So inimbitahan ko po ang bawat isa na tayo po ay dumalo ng ating prayer meeting. And another announcement po, sa lahat po ng mga anointed professionals, yan, meron po kayong meeting mamaya with Pastora DJ. And mamaya rin po, may meeting din po ang ating anointed youth. Okay? So ito po yung preparing and planning sa mga this year 2026 kung ano po yung mga gagawin nila. So, and sa mga nagnanais din po pala na maging kabahagi ng ating dance ministry, meron po tayong Step in Christ tsaka po Chosen. Ang Step in Christ po natin ages 10 years old to 15 years old. Yan, si Ate Maylin po, si Sister Maylin po, ang chairman po ng ating dance ministry sa Step Inc. Ang 16 years old naman po, pataas, yan. Ito naman po yung Chosen, yung medyo youth na. Ang chairman naman po natin dito ay si Sister Jen. Tayo ka nga, Sister Jen, para makilala ka yan. Sa mga nagnanais sumayaw na ang edad mo ay 16 pataas, pwede po kayo makipag-ugnayan kay Sister Jen para po magkaroon na po kayo ng information about sa mga darating na mga practices. And we are also planning na magkaroon din po ng special number ang ating children. Yan, 9 years old pababa. Meron na po akong nakausap na pwedeng mag-handle po ng ating Lord's Lamb. So, be prepared. So, yung mga 9 years old pababa, wag naman po yung 4 years old. Pero pwede rin naman, kahit at least nasa stage din. Yan, 9 years old pababa. So, yan, meron po magtuturo ng sayaw po sa inyo. Yan, mga cramping, mga ganon. Ay, 9 years old, ano? Yan, may magtuturo po sa inyo ng sayaw. Yan.
And sa mga nagnanais din pong maging part ng music ministry, yan, welcome po kayo sa music ministry. Ang kailangan nyo lang pong gawin is umattend lang ng gathering every Saturday, 2 p.m. Gayun din po sa mga nagnanais na maging makabahagi po sa ating media team. Yan, tayo po ay naka-live stream every Sunday. Yan, kung meron pong gustong mag-moving cam, yung pong mga gumagalaw dito sa unahan, kahit isang tao lang or dalawang tao, left and right, yan, para hindi po steady yung ating mga camera. So, yan, pwede po kayo mag-involve sa media, sa mga gusto pong mag-projector, mag-controls ng ating live stream, even sa lights and mixers. Gusto niyo po magpagamit sa Panginoon sa pamagitan ng mga bagay na yon. Free po ang ating ministry para po sa bagay na yon. So, tayo po ay maging passionate sa paglilingkod sa Panginoon, lalo't alam na po natin na malapit nang dumating si Lord. Amen? So, praise God. Sino po napagpala sa araw na ito? Kung tayo po'y napagpala, tayo pong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Diyos na buhay. Praise God! Isang malakas na palakpak sa ating Diyos sa buhay ay maniniwala na mananagumpay na palapalataya. Amen? Praise God! Sino tayo rito? Nakunik ka. Sino dito ay maniniwala ng healing, miracle, breakthrough? Kung look, listen, and obey. Paniniwala na sa Panginoon. Amen? This nothing is impossible. Amen? Praise the Lord! To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living. Come on, shout! Nothing is impossible. All right. Praise God. Nothing is impossible. Oh, yeah. Say with us. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you get to everything. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Come on, shout it out! Nothing is impossible. Yeah! Oh, nothing is impossible. Let me say it. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I Know that you're here with me. Oh, I know that you get to everything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, shout this! Nothing is impossible. Woo! All right. Thank you, Lord, because I believe in you. Come on, say with us. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Lord, I believe, I believe.
impossible. To you, blind eyes are open. Oh, souls are broken. I believe in my faith. Nothing is impossible. Say, to you, I can do anything. I can do all things. But it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Lord, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah! Hallelujah. Sige nga, pumalakpak nga ang lahat ng naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Truly, Lord, that we are believing you, God. Hallelujah. Patuloy, Panginoon. Hallelujah. Na kami, O Diyos, ay magtitiwala sa iyo, O God. Patuloy, Panginoon, na kami ay umaasa, Panginoon, sa lahat ng iyong gagawin sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, patuloy, O Diyos, na inihiling namin sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, na kami patatagin sa aming pananampalataya sa iyo upang sa gayon, Panginoon, aming makita ang bawat pagkilos mo sa aming mga buhay, aming maranasan, Panginoon, ang lahat ng milagro, Panginoon, na iyong gagawin sa amin, O God, maging O Diyos, hallelujah, na aming makamtan ang mga pagpapala, Panginoon, na inihanda mo para sa amin. Panginoong Jesus, patuloy, Panginoon, na pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon, sa loob ng buong linggong ito, patuloy, O Diyos, na sa inyo kami umaasa, O God, sa pagkilos mo, Panginoon, kami aasa at aasa, Father God. Maraming salamat, Father God, at sa oras na ito, patuloy, O Diyos, hallelujah, na ikaw ang siyang sumama sa aming pagdisan sa iyong bahay-sambahan, makauwi kami ng ligtas, ng mapayapa at may kagalakan sa aming mga puso, O God, makauwi, Panginoon, sa aming mga pasamantalang tahanan na dala-dala, O Diyos, yung katagumpayan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Father God, at sa oras na ito, sa iyo namin pinagkakatiwalang aming mga buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Praise God. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Sumating lahat ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng ating Panginoong Hesus, at ang walang hanggang pakikipisa ng Banal na Espiritu sumaatin ngayon, bukas at magpakailanman. Lalabas tayo ng lugar na ito that we are victorious through our faith. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this. You are super blessed. You are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ, and no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone. Yeah, you saved me. Yeah,